mga pangarap, liwanag sa panahon ng kadiliman. Marami ang tahimik na naghihirap, ngunit darating ang araw na lilipas ang lahat ng ito. Ang takot, pangapi, at kabiguan. Kaya kayong mga kalaban at dayuhan, huwag niyo akong salingin. Hindi niyo babatid na marami sa mga Indio ang mangmang. Hindi rin niya mabatid na sa bakit sila sa Indio. Maaaring masaktan si Kapitan Tiago. Ngunit, tagal nilang iniisip na hindi siya Indio. Mga kaibigan, ikinagagalak kong pakilala sa inyo si Don Luis Ibarra. Siya ang dahilan sa pasasalo nito. Nararating lamang yung galing niyo. Buenos noches, mga kaibigan, at mga taas na aking barak. Lalo na sa matalik na kaibigan ng aking ama, Padre Damaso, ako po'y naghihingi ng inyong patawad dahil sa aking mga kamalian sa inyo. Hindi ka nagkakamali. Ngunit hindi akong tunay na kaibigan ng iyong ama. Kayo nga ba ang Captain Rafael? Opo ako, senyor. Maligayang pagdating. Naway maging mas kapahal kayo kaysa sa inyong ama. Salamat po, senyor. Senyor Ibarra, sa 7 taon sa Europa, ano ang pinakamahalagang tutunan mo? Natutunan ko sa kasaysayan na ang kalayaan o pag-alipin ng isang bayan ang nagdidikta sa kasaganahan nito. Nagawa mo lustayin ang yaman na kinuwang ideya. Ulap ka ba? Hindi ako bulag, senyor. Mapagpasensya nyo ng mga kaibigan. At may mas importante pa akong gagawin. Ako yung mauna na sa inyo. Tingnan Ibarra. Nararating mo si Malagama. Huwag kayong mag-alala, senyor. Pupuntahan ko siya bukas. Ako ay alis na muna at may mas importante pa akong gagawin. Senyor Ibarra. Oh, kayo pala, Senyor Teniente. Nilulat niyo ako. Mag-iingat ka, Senyor. Naway maging aral sa'yo nangyari sa iyong ama. Sa aking ama? Di na may alam kayo kung anong nangyari? Ang iyong amay namatay sa bilangguan. Hindi ba maaaring nagkakamali kayo? Hindi ako maaaring magkamali. Si Don Rafael na pinagbintang ang Erehe at Pilibustero ni Padre Damaso. Pero paano nangyari yun? Sa kasamang palad, namatay ang kolektor pagkatapos ng insidente. Tinulong ang iyong ama at tinakwil ng lahat. Pinagbintang ang Erehe at Pilibustero. Sa kulungan bumagsak ang kanyang kalusugan at doon namatay. Kaya pala hindi sa akin sinabi ni Kapitan Tiago. Pag-ibig, pagdurusa, at paghihimagsik, nag-aalab para sa katarungan at kalayaan. Magandang umaga, Maria Clara. Sobrang tagal natin di nakita, di pa rin kumukupas ang mga kagandahan. Sus, papunta ka lang sa Europa, tila tumatamis na yung mga sakita. Siguro ay maraming mga babae na yung nabola. Asal dapat, nagkasundo tayo ng ating mga magulang. Kung hindi, nag-iisa pa rin ako ngayon. Naghahanap ng mga mahal, malungkot. Kasi di na ako makakahanap ng isa pang babae kasing ganda mo. Pakatamis na yung bilang, isos mo. Siguro ay dahil dyan, madami ng babae ang nag-iyak sa mga bansang kinapuntahan. Yung minamahal ko kaya, isa lamang. Yung mata niya, parang mga bituin sa madilim na kalangitan. Isang kobra ng Diyos. Walang ibang tao. Yung kasing ganda niya. Sinungaling. Hindi ako makapaniwalang sinasara mo yung mga mata ng mga babaeng sobrang ganda. Kagandahan ay nasa matang nagsusuri nito. At galing sa pinakailalim ng aking puso, ikaw ang pinaka
ang minamahal ko at pinakamaganda sa aking mundo. Pero pasensya na, mahal. Alis muna yung kurang. Bukas ay Los Santos at may kailangan ako puntahan para tumulong sa akin bukas. Pasensya na talaga, mahal ko. Naiintindihan ko, Ibarra. Naway makapaglakbay ka ng ligtas at tiwasay. Salamat, aking mahal. Mawalang galang lang po. Ano po yun? Alam niyo ho ba kung nasaan yung punto ni Don Rafael? Don Rafael? Ay, opo, senyorito. Tinamnan ko po ng halaman at linagyan ko ng malaking krus para di ko makalimutan. Dito po kayo, senyorito. Saan po yung banda? Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad sa isang sementeryo, Ilang oras na tayo naglalakad. Ba't di pa rin natin mahanap yung puntod ng aking ama? Dispensa po, senyorito. Alam ko po talaga yun. Di ko lang maintindihan kung bakit tayo nawawala. Mawalang-galang na ho, senyorito. Alam niyo po ba kung nasaan yung malaking krus na nasa puntod ni Don Rafael Ibarra? Ah, yung krus sa puntod na may mga bulaklak. Sinunog ko na. Sinunog! Opo, pinasunog yun ng kurang malaki. Kung ganun, bakit kailangan pa hukayin yung bangkay ng ama ko? Saan mo nilagay yung bangkay niya? Inutos po ng kurang malaki na ilibing siya sa libingan ng mga inchik. At ginawa mo din? Mukha bang inchik yung ama ko? Di po, mabigat noon ang bangkay at napakalakas ng ulan. Kaya inilagay ko muna sa ilog ang bangkay niya. Patawad po, senyor. Aking ama, kawawa naman yung bangkay niya. Ikaw bang gumawa ng karapastangan sa aking ama? Ha? Sagutin mo ako! Patawad po. Sabi rin siya para sa akin, senyor Ibarra. Hindi niya alam ang kanyang ginawa dahil sa sobrang galit. Hindi ikaw. Sino? Sino? Kung ano man yun, sinasabi ko sa'yo. Hindi ako yung hinahanap ko. Sigurado akong hindi ako ang yung hinahanap, kundi ang pinalitan kong kurang, si Padre Damaso. Lahat ng galit at pagtitimpi ni Ibarra ay nilabas niya pagdating sa kanilang bahay hanggang narinig niya Crispin, dahil mo naman mabuti ang tatay. Kaya naman tayo, kaka. Kanina pa tayo nakatayo at napapatulog ng kampana. Ano bang magagalit sa atin sa Crispin Mayor? Oo nga pala. Ilan daw bang sasabihin mo ngayong van? Dalawang realis naman ang dito, Crispin. Bayaran mo na yung sinasabi lang ginagawa ko sa simbahan. Para hindi na magkagulo. Crispin, alam mo bang dalawa ng nag-imunta ko sa Crispin Mayor? At yung sinasabi nilang nilakaw mo sa simbahan, ay hindi sasapat ang sasahurin natin ngayon. Natatakot na kasi ako eh. Napakasama ng galing ng pura at sa pwestang mayor. Muwi na lang kaya. Sabihin mo sa inang, kaya natin nagsapwesta. Huwag kang magsabi ng ganyan, Crispin. Mga masaway na bata, kahit kailan talaga wala kang ginawang maganda sa simbahan. Ikaw, Basilio, magbabakit ka ng dalawang reales dahil sa hindi magandang tulog ng kampana. Ikaw, Crispin, hindi ka uwi ng alas 8 kundi alas 10. Ulit-ulit, sasagot ka pa, wala kang pakailan. Ikaw, Crispin, hindi ka uwi hanggat hindi mo nilalabas ang dalawang pusang pinto nilakaw mo. Pati simbahan na nakakulong, mawala niya. At sasagot ka pa. Patawad mo, bigyan mo ko. Crispin! 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 Tama na po! Tama na po! Tama na po!
Naku, panigurado matutuwa si Crispin at Basilio sa inanda kong pagkain. Panigurado, gutom na gutom yun mula sa simbahan. Ay, Pedro, andiyan ka na pala. Lasing ka na naman. Nagugutom ako. Pero para sa mga bata yan. Ang ganun ba? Ayos na lang ako. Hindi mo malang ba hintayin yung mga bata? Balita ko si Basilio, Tosaldo ngayong araw. Pagtabi mo lang ako ng 2 binales. Kawawa naman ang mga anak ko. Panigurado, hindi na sila nakakain ng maayos. Magandang araw po, pinusuputan nyo. Okay pala, Ibarra. Buong ka. Salamat po. Anong may nilingkod sa iyo, Ibarra? Pwede po bang matanong, ano yung hiriglito kong sinusulat nyo? Sumusulat ako para sa nangarap. At anong wika yan? Saraling wika natin, Tagalog. Nais ko po sanang maghingi ng kanyang payo. Magpapatayo ko ng isang paaralan, maging pang-alang-ala sa aking kasintahan. Huwag mo muna yan gawin ng iyong plano. Ang hindi niyo pa natatang kapagkasuhan ng iyong ama. Sila pa yung kasalanan. Sila ang dahilan bakit namatay ang aking ama. Pero hindi ko din nais na ipaghiganti ang aking ama sa alang-alang rebelyon. Okay lang yan, Ginoong Ibarra. Sabi ko man kayo, masayang nakikita na gumagawa kayo ng nararapat. Salamat, pinusuputan nyo. Alis na po muna ako, pupunta ako sa Cora. Ibarra, ingat. Bakit hindi ganito busa? Nabanggit lamang po ng Sir Tomo ang mga taong nakatulong sa kanya. Kaya ng reverensya at arkitekto. Arkitekto? Nakakatuwa ang mga tao kumukuha ng servisyo ng isang arkitekto. Kamangkaman! Subalit, ang pinapatay ang gusali ni Ginoong Ibarra ay nangangailangan ng esterko. Esterko? Ang isang paaralan ay binubuo lamang na 4 na pader at isang bubong na sawali. Dali lamang patalaman. Bumayad ang lahat. Ngayon pa lamang ay pinaparusahan ng ama ang isang anak na kulupong. Walang kahit sino man pwede magpustangan sa aking ama. Ang padring ko, pinakaiwas-iwasan ko. Ang padring walang galang. Magdasal ka na sa lahat ng santo na alam mo, padre. Tingnan natin kung ano talagang dumadali sa dugo mo. Opo, senyor. Yung dugo talaga. Rusa! Crisostomo, wag! Pin! Basilio! Crispin! Basilio! Basilio! Guardia Civil? Guardia Civil! Bakit po, senyora? Sino yung kumakanta dyan? Siya po si Sisa na baliw. Dalhin mo nga siya rito. Bilisan mo. Po, senyora. Uy, baliw! Sumama ka nga. Ayoko. Magaling, Guardia Civil. Pwede ka lang makalis. Maraming salamat po, senyora. Ang baliw. Kumanta ka nga. Sino baliw? O, ikaw Sisa na baliw. Hindi ako baliw! Ako baliw? Ha? Dito na siya! Ano ba yung ginagawa mo? Crispin! Basilio! Dugo! Crispin! Basilio! Hindi ka na. Hindi ka na naawa. May sila ka rin talaga, ano? Guardia Civil, gamutin ito babae ito. At dalhin mo sa bahay ni Crisostomo Ibarra. O, niya Victorina, kayo pala. Tuloy. Magandang araw, Kapitan Tiago. Magandang araw po. Ako po si Alfonso Linares.
Magandang araw din sa'yo, Alfonso Linares. Andun si Maria Clara ng papahinga. Yeah, kamusta ang nararamdaman? Masakit pa rin po ang aking ulo, doktor. Doña Victorina, siya po ba si Maria Clara? Oo, Alfonso. Napakaganda niya talaga. Magandang araw po, Padre Damaso. Nasa likod. Andun po siya, nagpapahinga po sa kanyang silid. Halika po kayo. Maria Clara, Salamat po sa pagbisita, Padre Damaso. labis na nag-aalala ako sa iyo, Iya. Magaling ka ako. Padre Damaso, Sino yung kasama mo? si Alfonso Linares po ang inaanak ng iyong bayaw. Masaya akong nakilala ka, Iya. Nandito siya upang maghanap ng mapapang-asawa. Madali lang yan. Hintayin mo lang. Ay, ang ganda naman ng mga bulaklak ko. Ang gaganda naman ng mga hardin ko, ng mga bulaklak ko. Bakit naman ng mga dumadaan? Hoy, labandera! Kami po yung pinaban ko. Bakit natabahan ka ba? At anong labandera? Gusto mo na pulpul Huwag ko. mo hawakan ng bulo. Hoy, mga kulang. Kung magsalita ka lang kayo. Tumigil lang kayo dalawa, para kayong mga bata. Pagsabihan mo yung mukha mo makukul ng asawa. Hindi ka lang baba. Pero na, Victorina, wala tayong mababala sa mga yan. Senyor Ibarra! Lapit na ako sa pinto. Oh, Elias, napadito ka. Pasok ka na sa bahay ko. Umalis na po kayo dito, senyor. Hindi po kayo ligtas. Ah, naman ako alis dito sa bahay natin. May nagaganap na pag-aalsa. Pero ang tinutuloy mo sa rin, senyor. Pagkaalsa? Pero sino yung tunay na nagpapasimulo nito? Pasensya na po, senyor. Ngunit hindi ko po alam kung sinong may pakanan nito, senyor. Ano pa lang dapat kong gawin, kaibigan? Ito na lang ang may papayo ko sa'yo, senyor. Sunugin mo lahat ng papeles at magtungo kung saan hindi ka nila masusundan. Pero sa yung buhay ko dito. Sige, susundin ko yung payo mo, kaibigan. Maraming salamat. Mag-ingat kayo, senyor. Alis na po ako. Mag-ingat ka din, Elias. Yes, senyor. Crisostomo! Patawad, aking mahal. Pero ito na yung huli nating kapipila. Kailangan ko ng lugisan dito sa lugar nating ito. Huwag mong sabihin yan. Nakasisiguro ako na mag-aanilan ka sa akin pagkapag nalaman mo na Naman? Ano? na ang tunay kong ama ay si Padre Damaso. Ah! Pero paano nangyari yun? Basta lagi mong tatandaan, ikaw lang ang iniibig ko, Crisostomo. Alam, aking mahal. Alam. Crisostomo. Elias, saan ba tayo patungo? Sa kaibigan ko sa Mandaluyong, Pagkatapos, magpapakatatag ka sa ibang bansa. ba't di ka na lang sumama sa akin? Para saan pa? Para makabawi sa mga kasalanan natin mga ninuno. May paparating! Magtago ka! Ligtas mo ang iyong sarili. Magkita tayo sa Noche Buena sa tabi ng puntod ng lolo mo. Mag-ingat ka, Elias! Inay! Inay! Ako po ito, Inay. Ang inyong anak na sa bisan niyo. Ang kita talaga. Inay! Kasi inyo. Inay! Inay! Iyo. Sino po kayo? Anong balak mong gawin sa ina mo? Nais ko po siyang ilibing sa may cemetery, Ginoo. Ngunit wala akong pera. Kumuha ka na lamang ng panggatong. Malapit na rin ang kamatayan ko. Sandaling mangyari yun.
sunugin mo ang bangkay namin. Magbukay ka dun. May makikita kang kayamanan. Gamitin mo ito para sa iyong kinabukasan. Opo, Ginoo. Mamatay akong hindi nasisilayan ang pagsikat ng aking bayan. Elias! Wag po! Elias! Tapang sa loob makikita, taglay mo ang dugong bayani. Sulong laban, wag uurong. Pakinggan sa iyong puso ang sigaw na dati bulong. Sulong laban, wag uurong. Pakinggan sa iyong puso ang sigaw na dati bulong.